Ito pong Filipino Guerrilla Forces, mga kababayan, maganda pong layunin nila sapagkat nabuo pala sila upon discussion kanina na kuha ko po ang buod o yung gist ng kung bakit nabuo itong grupo nila Captain Dado, no? Na naging isang vlogger na rin. Ang kanila palang layunin ay matipon ang lahat ng mga mamamayang Pilipino na gustong sumama sa isang kilusan na magtatanggol ng ating territorial integrity at ng ating sovereignty laban po sa pangbubuli ng China. Diyan sila nagsimula para mapukaw ang damdaming makabansa, makabayan at yung pagmamahal sa ating inang bayan na sa panahong ito ay nangangailangan ng pagkakaisa at malawak na pagtindig ng mamamayan para ipaabot sa China na itigil ang pangbubuli sa atin at huwag gamitin po ang mga konflikto o bangayan natin dyan sa South China Sea o sa ginigiit nating West Philippine Sea para po tayo ay api-apihin o gawin nilang parang minamaliit na masyado at naiinsulto na ang ating pambansang integridad bilang mamamayan at isang malayang bansa. Yan pala ang layunin talaga ng pinagmulan ng Filipino Guerrilla Forces. Ngayon, Ping at Ma'am Evelyn and Junaida Calves, paano sila napunta dito sa usapin ng pagkakaroon ng involvement sa pagiging kritiko o isa sa mga malakas na kritiko laban sa mga katiwalian, korupsyon, abuso sa poder at kapangyarihan, pagwawaldas sa kabanang bayan, at mga issues involving po sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. So yun pong tinanong ko kanina sa kanila. Yun pala, nakikita nila na hindi pwedeng magkaroon ng pagkakaisa ang mga mamamayang Pilipino kung ang kanilang pamahalaan ay hindi matino at maayos. There is point to that, di ba? May punto. So kung hindi matino at maayos ang pamahalaan, magkakawatak-watak ang ating mga mamamayan. And doon sa usapin ng pagpapakita ng nagkakaisang lakas ng mamamayang Pilipino upang tumindig sa pagtapang-tapangan at hari-harian ng China sa malaking bahagi po ng South China Sea, kailangan po magkaroon ng iisang boses, iisang pananaw at iisang damdamin at desisyon ang mga mamamayang Pilipino. Kaya pala sila gumagawa ng mga papahayag ng pangpolitikang mga statements at mga paninindigan sa ilang mga issue sapagkat kailangan nilang mapukaw ang taong bayan that the unity of the people and the success of the collective action of whatever we want to do para ipagtanggol ang interes ng ating mga kababayan ay kailangan pong magmumula yan sa isang matino at maayos na namumuno na pamahalaan. And I agree to that. Ayun. So doon pala nagsimula ang kanilang involvement to other political issues and concerns including corruption, including po itong alleged scandal of drug abuse ni Ginoong Marcos at iba't ibang mga issue na may kaugnayan po sa usapin ng mabuti at nababagay at tamang direksyon ng pamunuan ng ating pamahalaan kung kaya sila ay nagkakaroon ng pagkakataon na para maging critic. Ayun. So ano po ang aming pinag-usapan kanina? This is going to be a report sa ating mga kababayan. Nang sa ganun po, ay masustain natin ang panawagan kung bakit kailangan hindi po tayo nakatali sa personality politics o sa mga tao, but rather doon sa mga agenda of programs of government and agenda of policy and other issues concerning sa karapatan at kabutihan ng ating mga mamamayang Pilipino na dapat binibitbit including po ang mga local positions like congressman, governor, vice governor, board members, mayor, vice mayor, at pati na ang mga SB or sangguniang bayan or mga SP, sangguniang panglungsod. Whatever or whichever is the case kapag ang pinag-uusapan po yung local elections. So mahalaga po na yan ay mabibitbit
ang People's Agenda. So binigyan po ng pagkakataon kanina si Ka Eric, mga kababayan, upang sa isaysay ni Ka Eric, paano nabuo ang Ipanaw Sambayanan, saan ito nagmula, at ano ba ang pinakabuod o pinakasumada, the summary of the principles and the mission program of Ipanaw Sambayanan, now that it has become a merger political party between IP's Ipanaw ng mga katutubong pamayanan na tribo na tumakbo rin sila noong 2022 and between Sentrong Alyansa ng mga mamamayan para sa bayan or sambayanan. So sinalaysay ko po doon. Sabi ko, ang Ipanaw Sambayanan at ang dati pa silang hindi magkasama muna noong 2022 elections dahil minabuti namin noon na tumakbo as separate organization of party list sa kadahilanan po na pwede tayo makakakuha ng 2 seats kung makakakuha ng between 250 or 260,000 votes ang bawat isa sa amin. So magiging 2 ang seats at hindi mahihirapan na umakyat sa loob ng Kongreso sa pamamagitan ng party list sapagkat ang 2 seats kung isang party lang ang gagamitin natin sa pagtakbo ay kailangan mga 600,000 votes para makapasok o baka mahigit pa. Kaya minabuti namin noon na tumakbo bilang separado as partner party list na lumalaban. Ang nakuha pong boto ng sambayanan nationwide was 201,000 votes. Short po kami ng mga 35,000 votes para makapasok si Ka Eric sana noong 2022. Ang IP's Ipanaw, ang grupo nila Attorney Bosantog at nila Secretary Alin Capuyan ngayon at pati ni Attorney Lingating ay umabot po ng 234,000 ang votes na nakuha, 231,000 votes. Kulang po sila ng mga 3,500 votes para sana nakapasok sila dito sa 19 Congress na ito. So yun po ang aming pinag-usapan at sila po, pareho kami, na-disqualify din po yan ang Ipanaw Sambayanan at kami din po ang Sambayanan ay na-disqualify sapagkat tineknikal po kami sa COMELEC. On our part, we were disqualified because we failed to stipulate and declare na kami ay hindi foreign funded organization, which is true naman, hindi naman talaga kami foreign funded, but we failed to declare it. Ma'am Sinaida Lee from Taiwan, vote straight, dire-direkta na tayo, wala nang ibang patumpik-tumpik, ay Ipanaw Sambayanan. So kami po, tineknikal kami ng COMELEC at sinabihan kami na hindi kami pwedeng tumakbo because nagkaroon kami ng lapses sa registration ng ating party list na Sambayanan or Sentrong Alyansa ng mga mamamayan para sa bayan. Dahil lamang doon sa isang line na hindi po naipaliwanag na kami po ay hindi foreign funded organization at hindi rin po kami foreign assisted o foreign listed organization. Because